matinding pag-uusapan mamaya ay tungkol sa lumutang at kinalaban po ang TVJ. Inakusahan ng TVJ tapos sa huli, sumuko din naman sa takot na siya po ay balikan ng trio. Mamaya pag-uusapan natin ito, no? At bukod pa dyan, may good news po ako sa inyo na kung saan ay ikakatuwa po ng lahat. May magbabalik po sa Itbulaga ng TVJ sa TV5, isang legit Dabbercats na gustong-gusto nyo pong muling makita na kasama ang TVJ and syempre yung mga OG Dabbercats natin. So sino yan? Ako mamaya malalaman nyo po kung sino siya, no? Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang online viewers ng Itbulaga ng TVJ sa TV5. So kanina po, sa TVJ po na Facebook page, merong 12.6k na nanonood. And syempre sa TV5 na Facebook page naman ay merong 13k. And nang pumunta naman po ako sa TV5 Philippines, sa YouTube channel po nila, meron ako naabutang 60k watching. So imagine isang account lang ito sa YouTube pero meron agad na 60k na nanonood or online viewers. And then sa TVJ naman na YouTube channel, merong 44k watching. So total of 129.600 watching. So ganyan po karami yung nanonood every pananghalian. Grabe, no? So wag sasabihin ng iba dyan na kaya po kasi marami yung nanonood sa online viewers kasi po mahina yung signal ng TV5 kaya dyan nagtatambakan sa online. So hindi po ganon. Kasi pag lumalabas yung ratings, ang taas, no? Ang taas po ng ratings na nakukuha po ng TV5 noontime show. Syempre, pag mataas ang ratings, meaning nun, marami po ang nakatutok sa mga telebisyon. Yung online views naman na yan, or online viewers, hindi po yan sinusukat, hindi po dyan nagbabase yung ratings, kundi sa televiewers. So, mas marami po ang nakatutok sa kanilang mga telebisyon kaya po mataas ang mga nakukuhang ratings ng Itbulaga sa TV5. Grabe, no? Biruin nyo yun, 60,000 isang account lang sa YouTube. So, libo-libo talaga yung online viewers nila, no? Ganon din sa Facebook na talaga namang halos sila lang po yung pinapanood ng mga tao. At nang silipin ko nga yung Tape Inc., no, na viewers, so eto lang po yung nakita ko, 752 watching. Hindi pa din po sila nila-live ng GMA Network sa YouTube, hindi pa din nila nagagamit ang YouTube na kinuha po nila sa TVJ. So malaki po ang posibilidad talaga na restricted sila sa YouTube channel na may 5.28 million. Antayin natin na maibalik yon sa tunay na may-ari tsaka na lang tayo muli mag-subscribe ulit once na ibalik sa TVJ ang lahat ng social media account ng Itbulaga. Samantalang may good news naman po ako sa inyong lahat. May isang legit Dabbercats na muling nagbabalik. Alam kong ikakatuwa niyo po ito. Si Zombie po ay nasa Pilipinas na. Base po yan sa mga video na binabahagi niyo po sa kanyang Facebook page. So nag-drive-thru nga po siya sa Jollibee dito yan sa Pilipinas na kung saan yung mga crew makikita sa video ng mga Pilipino. Isa pa bago yung drive-thru sa Jollibee na video, nagbahagi muna si Zombie ng video na kung saan ay binabasbasan po siya ng prayer ng magulang niya bago ito umalis papunta po ng Pilipinas at sila po ay lisanin dyan sa Nigeria. So ipapakita ko po sa inyo yung video para mas klaro. So makikita po natin sa video yung ama po ni Zombie na kung saan ay pinagpe-pray over po si Zombie na marahil maging safe, no, na makauwi po dito sa Pilipinas habang siya po ay nagtra-travel mula po sa Nigeria. Yan. And makikita natin dyan na yumakap na po si Zombie sa kanyang mga parents. Ayan po yung nanay ni Zombie. And ayan po, no. Ito po isang malinaw na katibayan na si Zombie po talaga ay nasa Pilipinas na. Although wala pa naman siyang kinukumpirma pero base pa lang dito sa mga video at mga sinasabi niya po, nandito na siya sa Pilipinas. See you Philippines? No. So, since nasa Pilipinas na po siya, no,
Noong nakaraan pa, ang inaantay na lang natin ngayon ay tumapak po siya sa Itbulaga ng TV5. Malay natin sa live ng Itbulaga bigla siyang bumulaga kasi nung nakaraan, sinabi niya po 'di ba na babalik siya by January diyan sa Itbulaga, kaya naman abang-abang na lang tayo. Dahil ikakasaya po ito ng marami, lalong ikakalakas ng puwersa syempre ito ng Itbulaga, and lalo na yung Sugod Bahay, yung segment ni Mayor Jose Manalo. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa lumutang at kumalaban sa TVJ na di nagtagal sumuko din po after niya pong ma-realize siguro na hindi basta ang kinakalaban niya. Siguro naman po ay nabalitaan niyo na din ang tungkol sa kanya, pero ang nakakatuwa lang dito, sumuko na din siya agad-agad. Ang sa akin lang naman, bakit hindi niya po pinanindigan yung akusasyon niya sa TVJ? Actually, hindi lang ako ang magbabalita nito. Merong mga nauna na po, pero hindi natin papalampasin ang pagkakataong ito na hindi natin ito maibalita nang sa ganon ay mapanood po ito ng lahat. So, meron pong isang post ngayon na siyang pinag-uusapan ngayon sa YouTube, sa social media. So, ito po ay mula kay Ma'am Myla Joy Dura na kung saan sinasabi po nila na ito po ay writer ng Tape Incorporated. So, sabi po dito, sabi niya po, nakakalungkot lang yung mga taong kahol pa din ng kahol noong pinalitan na ang pangalan. Aso ba kayo sa past life nyo? Nakakagigil na kayo. Tahanang pinasara? Ipasara ko kaya yung mga bibig ninyo for life? Beach mode. Well, so dito sa first na sinabi niya po, ang pinapatamaan niya po dito ay yung mga, syempre yung mga bumabatikos sa show nila, Yan yon. Tapos sa pangalawa, well, wala namang sense kumahol din dito sa social media at sabayan kayo. Mapapagod lang. Praying na lang sa mga taong hindi tumitigil para sa ikakabagsak ng mga inosente at normal na taong nagsisikap at minumura-mura nyo lang noon. So dito sa sinabi niyang to, may something na pinapatamaan siya dito pero hindi niya po pinangalanan. Sabi niya, 79% ata yun. Congratulations sa inyo. Ito pa din naman kami, may trabaho, nagsisika pa din, tampulan ng negative at masasakit na salita simula nung umalis kayo noong May 31. Mahirap sabihin ang iniwan, baka may kumahol at sabihin niyayan nyo naman sumama. Pero ayaw naman namin. Kinakaya. Happy Sunday everyone. Ang dami kong eba. So ang tinutukoy niya dito, malinaw na TBJ po. Meron siyang paratang dito na minumura-mura nyo lang noon. 79% ata yun. So 79% yung minumura-mura ng TBJ, ganun ba yun? And then meron ditong congratulations sa inyo. Ito pa din naman kami, may trabaho. So ayun nga, sa TBJ din po. And after ko nga pong i-check ang naturang post niya po, wala na, deleted na po agad-agad sa kanyang Facebook account or Facebook page. So ang sa akin lang naman, bakit po kailangan i-delete kung yan po ay inyo namang sinabi? Panindigan sana, di ba? So bakit po dinelete yung naturang post na ito? Di ba? Kung totoo naman yung mga sinasabi niya, bakit siya takot na mabasa ito ng TBJ. So ang dami na pong naka-screenshot nito, ang dami na pong nag-content nito na vlogger TBJ Defender. So malamang makakarating po ito sa TBJ nang walang hindi. So at tayo natin kung re-rest back ba yung TBJ, Pero malamang hindi na po, and hindi na po yan papatulan pa ng TBJ. Lalo na ngayon na alam nyo yon, panalo na po sila sa kaso.